Martial Pick, Kabanata 4333. Putulin. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai, at natahimik sandali bago nagsalita. Dahil marami nang sinabi ang matandang ginoo, ang junior na ito ay magbibigay ng kaunting mukha. Tumawa ang matandang may balat ng pagong. Isang promising na binata. Nakahinga ng maluwag si Kung Fang. Nang mahuli siyang buhay noon, siya ay nawalan ng pag-asa, iniisip na siya ay mamamatay sa Voidland. Sino ang nakakaalam na ang mga bagay ay magbabago para sa mas mahusay? Nakaramdam ng pasasalamat sa may hawak ng espada, binato niya si Yang Kai ng masamang tingin. Ang 100 Sect Alliance ay dumanas ng matinding pagkatalo sa pagkakataong ito, at siya na lang ang natitira mula sa Heavenly Sword Union. Maaaring sabihin na ang operasyong ito ay isang kumpletong kabiguan, ngunit ito ay hindi walang pakinabang. Hindi bababasa, inilantad niya ang mga detalye ng Voidland sa mga nasa itaas, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa lakas nito. Bagamat nabigo sila sa pagkakataong ito, hindi mapipigilan ng Voidland ang susunod nilang pagtatangka kapag naihanda na sila ng maayos. 10 taon ay hindi masyadong mahaba para sa isang ginoo upang humingi ng paghihiganti. Hanggat nabubuhay pa ang isa, palaging may posibilidad na bumalik. Ang high-grade Heaven Opening Realm Master ng Myriad Demons Heaven ay malamig na ngumuso. Bata, mukhang hindi ka masyadong tanga. Tumango rin ang may hawak ng espada. Bakit hindi mo pa rin siya pinapaalis? Tumango si Yang Kai. Papayagan ko na siya. Pagkasabi nito, biglang kinuha ni Yang Kai ang malamig na tubig na longsword mula sa kamay ni Luzu at nilaslas pababa, pinaliwanagan ang espasyo sa pagitan ng langit at lupa gamit ang ningning ng espada. Natigil ang ngiti ng matanda na may balat ng pagong, si Zhu Jiuyin ay bahagyang wala sa isip, at ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters din, ay natigilan. Si Kung Fang ay tumingin kay Yang Kai nang may takot, ang kanyang mga mata ay mas malaki kaysa sa mga itlog. Sa pamamagitan ng isang sipa at isang tulak, ipinadala ni Yang Kai si Kung Fang sa direksyon ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Paano makakalaban ni Kung Fang, na pinaghihigpitan ang pagtatanim, sa kanyang sipa? Ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang lumipad patungo sa direksyon na iyon habang siya ay napabulalas sa pagkagalit. Yang Kai, bastos. Hindi ko ito makakalimutan kahit maging multo ako. Nang bumagsak ang mga salita, isang manipis na pulang guhit ang biglang lumitaw sa kanyang leeg, na agad na naputol, na sinundan ng kanyang ulo na pumailanglang sa langit, na nagpapadala ng sariwang dugo na nag-spray out tulad ng isang fountain. Ang espada ni Yang Kai ay direktang pumutol sa kanyang ulo, ngunit siya ay kumilos ng napakabilis na ang ulo at katawan ay konektado pa rin sa isang sandali. Bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, si Kung Fang ay nagtataglay ng matibay na sigla, na nagbigay daan sa kanya na maglabas ng nakakabinging dagandong ng sama ng loob bago siya mamatay. Gayunpaman, kung mapugat ang ulo, walang makakatulong kahit gaano pa kalakas ang sigla ng isang tao. Ang hamog sa paligid ng may hawak ng espada ay marahas na umikot, na nagpapahiwatig ng pagbabago sa kanyang kalooban. Ungol niya sa nagngangalit na mga ngipin. Matapang na junior. Ang high-grade Heaven Opening Realm Master ng Myriad Demons Heaven sa kabilang banda ay tumitig kay Yang Kai ng buong interes. Nagkaroon pa ng pahiwatig ng pagpapahalaga. Ang mga tao ng Myriad Demons Heaven ay walang awa, at ang mga aksyon ni Yang Kai ay walang alinlangan na naaayon sa kanyang panlasa. Kung hindi dahil magkalaban sila, pumalakpak pa siya. Walang sino mang umasa na kikilos si Yang Kai ng napakahusay. Ilang sandali ang nakalipas, pumayag siyang palayain si Kung Fang, ngunit binawian siya ng buhay sa susunod na sandali. Ang pag-flip ng kanyang ugali ay mahirap sabayan. Talagang kalunos-lunos ang kapalaran ni Kung Fang. Ang isa ay hindi maglalakas loob na sabihin na hindi na ito mauulit sa hinaharap, ngunit ito ay tiyak na hindi pa nagagawa hanggang ngayon para sa isang marangal na 6th grade Heaven Opening Realm Master na papatayin sa kamay ng isang Emperor Realm Junior. Malamig na tiningnan ni Yang Kai ang may hawak ng espada, at iwinagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang junior na ito ay hindi kailanman sinubukang kumilos ng matapang, ngunit kapag sinubukan akong i-bully ng iba, hindi ako uupo at tatanggapin ito. Ang sinumang maglakas loob na saktan ang Voidland ay hindi kailanman mapapatawad. Dahil ang kalaban ay nagpakita mismo sa kanyang pintuan, paano maaaring umatras si Yang Kai? Kahit napalayain si Kung Fang sa pagkakataong ito, magpapasalamat ba si Kung Fang at ang dakilang puwersa sa likod niya? Nabuo ang puot, at walang posibilidad na magkaroon ng pagkakasundo. Mas mabuting putulin ang mga damo at bunutin ang mga ugat kaysa ibalik ang tigre sa kabundukan. Kung palayain si Kung Fang ngayon, tiyak na babalik siya para sa paghihiganti sa hinaharap.
Bagamat isang malaking bilang ng mga Heaven Opening Realm Masters mula sa 100 Sect Alliance ang namatay dito ngayon, hindi iyon masyadong makabuluhan, ngunit iba si Kung Fang. Sa pagbitay sa Union Master ng Heavenly Sword Union sa Voidland, tiyak na magiging sikat ang Voidland. Ito rin ay magsisilbing isang halimbawa sa iba na maaaring gustong maliitin ang Voidland. Pagkatapos ng labanang ito, sino mang may planong magdulot ng gulo sa Voidland ay kailangang isaalang-alang kung ang kanilang mga leeg ay sapat na matigas upang makaligtas sa galit nito. Napakagaling. Mabilis na pinalma ng may hawak ng espada ang kanyang galit. Nagalit lang siya dahil pinatay niyang kay si Kung Fang sa harap niya. Ibinuka na niya ang kanyang bibig upang iligtas ang buhay ni Kung Fang kaya ang pagpatay kay Kung Fang ay isang sampal sa kanyang mukha. Ngunit ngayong patay na si Kung Fang, wala nang mapapala kung magalit maliban kung may kakayahan siyang harapin si Zhu Jiuyin at ang matandang lalaki na may kabibi. Ang disiplina sa isip ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay natural na pambihira. Kahit na ang pagkamatay ni Kung Fang ay nagdulot sa kanya ng ilang kahihiyan, wala itong kinalaman sa pangkalahatang sitwasyon. Mula sa likod ng hamog, malabong naramdaman niyang kay ang isang pares ng mga mata na matalim na nakatitig sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang may hawak ng espada ay tumalikod at tumakas, na naging isang stream ng liwanag na bumaril diretso sa kalangitan. Ang high-grade Heaven Opening Realm Master ng Myriad Demons Heaven ay tumingin kay Yang Kai pataas-baba na may makahulugang ngiti bago bumulong. Kawili-wili. Pagkasabi nun ay umalis na din siya. Sa dalawang Divine Spirit na nagbabantay sa Voidland at sa paglisan ng Sword Wielder, ano ang magagawa niya ng mag-isa? Sa kabila ng kanilang napakalakas na lakas, ang 100 Sect Alliance ay halos nalipol sa labanang ito. Maging si Kung Fang, Heavenly Sword Union's Union Master, ay nahuli at pinugutan ng ulo sa Voidland. Ito ay marahil isang bagay na hindi naisip ng sino man bago ngayon. Maliban sa Warden ng Black Prison na si Luan Baifeng, iilan lamang sa Heaven Opening Realm Masters ang nakatakas. Gayunpaman, ang kanilang pagtakas ay dahil lamang sa Sword Wielder na nakabasag sa Illusion Array, kung hindi ay walang makakatakas ngayon. Ang balitang ito ay malapit ng kumalat at magdulot ng malaking kaguluhan sa 3,000 mundo. Ang pagtaas ng Voidland ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng maraming partido. Tumangala si Yang Kai para panoorin ang pag-alis ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, pakiramdam na ayaw ngunit walang magawa. Pananagutan lamang ni Zhu Jiuyin ang pagprotekta sa kanyang buhay, kaya tiyak na ayaw niyang labanan ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters hanggang kamatayan. Nagtataka ako kung anong uri ng ugali ang mayroon ang matandang kabibi ng pagong na iyon. Hindi alam ni Yang Kai. Walang paraan para sa Voidland na pilitin ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters na manatili kung hindi kikilos ang dalawang Divine Spirits, kaya pinapanood lang sila ni Yang Kai na umalis. Ibinalik ang mahabang espada kay Luzo, itinuro ni Yang Kai. Isara ang hanay, linisin ang larangan ng digmaan, at bilangin ang mga nasawi. Ang lahat ay tumugon sa utos at nagsimulang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Si Zhu Jiuyin ay naging daloy ng liwanag at bumalik sa lugar kung saan siya cultivator, na wala sa isang kisap mata. Ni walang oras si Yang Kai para magsabi ng anuman sa kanya, ngunit bilang kanyang protector, tumayo siya nang nasa panganib ang kanyang buhay. Ito ay orihinal na napagkasundoan nilang dalawa, kaya hindi na kailangan pang sabihin pa. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang matandang lalaki na may balat ng pagong, na ang mukha ay kulubat na parang bola, nag-aalalang bumubulong. Napakalaking sakuna, isang sakuna. Matandang Ginoo. Si Yang Kai ay umabant ng 2 hakbang at kinuyam ang kanyang kamao ng may paggalang. Maraming salamat sa matandang Ginoo sa kanyang tulong ngayon. Tatandaan ng junior na ito ang pabor na ito. Nang sabihin ng may hawak ng espada na dadalhin niya siya, ang matandang may balat ng pagong ang nagsalita para sa kanya. Kung hindi, tiyak na hindi siya bibitawan ng may hawak ng espada. Bagamat ito ay iilan lamang na binigkas na mga salita, isa rin itong biyaya na Nagel iligtas buhay. Isa pa, ang resulta ng nangyari ngayon ay dahil sa biglaang pagsulpot nitong matandang kabibi ng pagong. Bagamat wala siyang ginawa kundi ang tumayo roon, magsalita ng kaunti, umatake, at makatulog, kung hindi siya nagpakita, ang sitwasyon ngayon ay hindi matatapos ng mapayapa, at ang kapalaran ng Voidland ay magiging walang katiyakan. Malungkot na tiningnan ng matandang may balat ng pagong si Yang Kai, tinapik ang sahig gamit ang kanyang mabigat na tungkod. Bata, nagdulot ka ng malaking sakuna. Nagtaka si Yang Kai. Oh, anong sakuna ito? Sumagot ang matandang may balat ng pagong.
Sinampal mo ang mukha ng lalaking iyon sa publiko at nasaktan ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master, hindi ba isang malaking sakuna iyon? Dahan-daang umiling si Yang Kai. Kahit yumuko ako at ibigay sa kanya ang gusto niya, darating pa rin siya para pukawin muli ang Voidland ko. Dahil hindi na malulutas ang sama ng loob sa pagitan namin, kahit na 1 o 2 beses ko siyang sampilan. Kumunat ang noo ng matanda. Totoo yan, pero... Antong hininga siya. Ha, sobrang kamalasan. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magtanong, paano ko haharapin ang matandang Ginoo. Nalaman na ni Yang Kai ang tungkol sa kanyang kaduwagan, kaya hindi niya pinansin ang kanyang mga talunan na pag-ungol. Laming-galing sa paligid ang matandang may balat ng pagong nang hindi sumasagot, ngunit sumagot lang. Maglinis ka muna, mamaya na tayo mag-usap. Pagkasabi noon ay kumandat ang kanyang figure at biglang nawala. Natigilan si Yang Kai. Kahit na may malaking agwat sa kanilang mga lakas, hindi niya nakita kung paano nawala ang ibang tao. Gayunpaman, tila may naramdaman siya, at tumangala sa isang tuktok na hindi kalayuan. Hindi kailanman makakaupo si Yang Kai ng walang kabuluhan kapag ang isang makapangyarihan, hindi kilalang Divine Spirit ay naninirahan sa Voidland. Kinailangan niyang imbestigahan ang mga detalye ng matanda, ngunit sa kabutihang palad, hindi nagpakita ng mali siya sa kanya ang matandang kabibi ng pagong, kahit na nagsalita pa ito upang protektahan siya sa halip. Iyon ay lubos na nagpagan kay Yang Kai. Ibinagsak ang sarili sa lupa, kumuha si Yang Kai ng isang spirit pill at itinapat ito sa kanyang bibig, ipinikit ang kanyang mga mata upang pinuhin ito. Bagamat pinangasiwaan lang niya ang Voidland sa buong labanan at hindi pisikal na lumahok, kinokontrol ni Yang Kai ang Grand Array mula sa labas, na kumukonsumo ng maraming enerhiya. Maging ito ay ang Bewildering Array o ang Killing Arrays, lahat sila ay walang pinipili. Kahit sino ay maaapektuhan ng Grand Array hanggat sila ay kasangkot dito. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ni Yang Kai na patuloy na subaybayan ang Grand Array upang lumikha ng mga pagkakataon para sa mga mula sa Voidland na pumatay ng mga kaaway habang iniiwasan ang mga negatibong epekto. Kakayanin pa rin kung ang pangangasiwa ay ang kailangan lang gawin ni Yang Kai, ngunit ang huling layer ng Grand Array na ginamit niya upang labanan laban kay Kung Fang ay nagtulak sa kanya ng higit pa doon. Bilang isang maliit na Emperor Realm Cultivator, napakabigat para sa kanya na labanan ang kaaway habang hawak ang kapangyarihan ng Grand Array. Sa gayong mga pinsala, imposibleng gumaling ng walang 10 araw hanggang kalahating buwang pahinga, at ito ay dahil lamang sa kahangahangang kakayahan sa pagbawi ni Yang Kai. Kung siya ay isang karaniwang Emperor Realm Cultivator, 1.5 taon na sana siyang nakaretay sa kama. Ngunit ang malaking pagsisikap ay nangangahulugan ng malaking ani. Hindi pa banggitin ang kabundukan ng mga samsam mula sa pagpatay ng napakaraming tao, ang pagkamatay ng Heaven Opening Realm Masters ay nagdulot ng pangunahing pagpapahusay sa Voidland. Mayroong ilang mga Heaven Opening Realm Masters na kasama ng 100 Sect Alliance, ngunit kakaunti ang nakatakas sa huli. Sa kanila, marami ang mid-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang miniature universe sa loob ng maraming Heaven Opening Realm Masters ay bumagsak nang sila ay pinatay, na inilabas ang kanilang World Force sa Voidland. Hanggat maaaring matuno ng Voidland ang World Force na ito, ang pundasyon nito ay sasailalim sa mga pagbabago sa Earthshake. Habang lumalakas ang pamana ng Voidland, tataas ang kapangyarihan ng 9 Heavenly Layers Grand Array ng naaayon. Ang kahusayan ng mga cultivator na naglilinang sa Voidland ay tataas din, at ang posibilidad ng mga nakatira dito na maunawaan ang Grand Dao ay lalakas. Martial Pick, Kabanata 4334. Nauutol. Kung hindi dahil sa kanilang hindi kapani-paniwalang pamana, paano magkakaroon ng mga nakamamanghang tanawin ang Cave Heavens and Paradises? Paano nagkaroon ng ganoong kabilis na paglilinang ang kanilang mga alagad? Kaya naman agad na nagutos si Yang Kai para sa pagsasara ng array. Kapag nasealed na ang Grand Array, ang World Force na pinakawalan ng mga patay na Heaven Opening Realm Masters ay may sealed sa Voidland, at sa paglipas ng panahon ay maa-absorb at maa-asimilasyon nito. Suyan, Xia Ningchang, at marami pang iba kabilang ang mga Great Emperor ay nagmamadaling pumunta. Ang mga cultivator na ito mula sa Star Boundary ay nag-retreat para sa matinding paglilinang, at ngayon ay pinalamutian na nilang lahat ang kanilang mga dawsil. Ito ang perpektong timing para pinuhin ang Yin, Yang, at 5 elements. Tiyak na hindi sila dapat mag-aksaya ng anumang oras sa iba pang mga bagay. Gayunpaman, ang nangyari ngayon ay lubhang kapansin-pansin, at mahirap para sa kanila na hindi mapansin. Gayunpaman, sa ganoong matinding labanan, wala silang magagawa kaya't kahit na alam nila ang nangyayari,
tanging sa malayo lamang sila magmamasid at manatiling nakatago. Alam nilang limitado ang kanilang lakas, at malamang na mas magiging pasanin sila kaysa sa tulong kung susubukan nilang lumahok. Ngayong napagpasyahan na ang pangkalahatang sitwasyon, natural na silang lumabas. Ginagamot pa rin ni Yang Kai ang kanyang mga pinsala, kaya ipinaliwanag sa kanila ni Second Manager Bayan Yuching ang mga detalye ng insidente. Noon lamang nalaman ng lahat na ang Voidland ay nakaligtas sa isang malaking kapigatian. Nagkatinginan ang mga Great Emperor, at tumalikod upang bumalik sa kanilang pag-urong nang hindi naabala si Yang Kai, gayon din si Suyan at ang iba pa. Hindi sa wala silang pakialam sa sitwasyon sa Voidland, ngunit ang nangyari sa Voidland ngayon ay nagbigay sa kanila ng isang pakiramdam ng krisis. Nagtagumpay ang Voidland sa pagkakataong ito, ngunit paano ang susunod na pagkakataon? Kung gusto nilang tumulong, kailangan nilang sumulong sa Heaven Opening Realm sa lalong madaling panahon. Kaya, sila ay nakikipagkarera laban sa oras upang linangin ng mabilis hanggat maaari, hindi ng ahas na magpakalma. Gumawa si Yang Kai ng napakagandang kapaligiran para sa kanila, kung saan hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan. Sayang ang pagsusumikap ni Yang Kai kung hindi sila magpapakita ng ilang mga nagawa. Sa pangangasiwa ni Yuhi, ang Grand Array ay umikot ng may malakas na dagandong. Nasira ang Bewildering Array, ngunit ang 9 Heavenly Layers Grand Array ay may mga kakayahan sa pag-aayos ng sarili, at dahil maraming natutunan si Nanmen Dajun mula kay Grandmaster Wu Liang sa loob ng ilang buwan ng apprenticeship, ang pinsalang ito ay maaari niyang ayusin. Ang tanging isyu ay ang enerhiyang nakaimbak sa 9 Heavenly Layers Grand Array ay ganap na naubos. Hindi na posible na pasiglahin ang kapangyarihan ng Grand Array, at ito ay isang bagay na malulutas lamang sa paglipas ng panahon. Ang larangan ng digmaan ay nilinis ng mabuti habang ang isang bundok ng mga bangkay ay natipon. Ang 100 Sect Alliance ay nagpadala ng higit sa 10,000 katao, ngunit iilan lamang sa kanila ang nakatakas. Ang mga nanghihimasok na dumating sa Voidland, sila man ay Heaven Opening Realm Masters o Emperor Realm Cultivator, ay dumanas ng mabibigat na casualty, at ang kanilang mga nagkalat na bangkay ay kailangang matagpuan at itinambak ng magkasama. Napuno ng madugong amoy ang hangin, ngunit sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, sinunog silang lahat ni Yuhi hanggang abo. Ang pandarambong mula sa libu-libong pagkamatay ay masagana. Ang bawat cultivator ay may higit sa isang space ring, kaya ang Voidland ay nakakuha ng libu-libong space ring. Kahit na ang karamihan sa mga space ring na ito ay hindi napuno ng masaganang kayamanan, ang Heaven Opening Realm Masters, lalo na ang mga mid-grade, ay natural na hindi mahirap. Bawat mid-grade Heaven Opening Realm Master na pumunta rito ay kinatawan ng kani-kanilang sects, kaya paanong wala silang ipon? Halimbawa, Qi Jin, Ling Chunqiu, Old Hong. Lalo na si Kung Fang, ang Union Master ng Heavenly Sword Union, ay hindi kailanman maaaring magkaroon ng mga gamit na pag-aari. Gayunpaman, hindi interesado si Yang Kai sa pagnakawan na ito at ibinigay lang ang lahat sa Second Manager Bayan Yuching. Dahil ang lahat ng mga gastos sa hinaharap para sa iba't ibang mga resources sa Voidland ay kanyang pamamahalaan, natural na kailangan niyang itala ang mga panalo na ito. Young Master, ang larangan ng digmaan ay nalinis na. Marahan na nagulat si Yuhi matapos ay cremate ang ilang libong bangkay. Dahan-daang binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Medyo mahina pa ang aura niya at hindi pa ganap na bumabalik ang kulay sa mukha niya, pero mas maganda na siya kaysa kanina. Nang marinig iyon, tumanggo siya at nagtanong sa mahinang boses. Paano ang mga nasawi? 12-dosenang nasugatan, ngunit walang namatay, at walang malubhang nasugatan. Kailangan lang nila ng ilang oras para makabawi. Sagot ni Yuhi. Bahagyang tumanggo si Yang Kai, nakahinga ng maluwag. Nakipaglaban sila sa 100 Sect Alliance ng mag-isa, at hindi lamang ang buong hukbo ng kaaway ang nasawi, walang sino man mula sa Voidland ang napatay. Sino ang maniniwala sa isang walang katotohanan na kwento? Paano naging posible na matalo ang isang panig habang ang isa naman ay hindi nasawi sa gayong matinding labanan? Gayunpaman, isang katotohanan na wala sa 335 na Heaven Opening Realm Masters mula sa Voidland ang namatay. Sa mga taong ito, 315 ay mga cultivator mula sa Abundance City, mga 100 ay mula sa Bloodswan Continent, at ang iba ay mga residente ng Voidland. Kailangang sabihin ng isa, ito ay walang kulang sa isang himala. Upang makamit ang gayong tagumpay ay walang alinlangan na salamat sa kapangyarihan ng 9 Heavenly Layers Grand Array. Ang mahigit 300 na Heaven Opening Realm Masters ay 2 beses na lumaban sa Bewildering Array, kung saan ang kalaban ay nabulag at nalito, at sa pagdaragdag ng patnubay ni Yang Kai,
ang tagumpay ay halos kasing dali ng paghinga. Hanggat sila ay sapat na maingat, paano sila mamamatay? Siyempre, hindi maiiwasan ang mga pinsala, at sa desperadong ganting atake ng kaaway, ang ilan ay talagang natamo. Dahan-daang bumangon, ang mga mata ni Yang Kai ay lumibot sa bawat direksyon, nagtagpo ng magkapares na mga mata na kumikislap sa tuwa. Maging ito ay isang cultivator mula sa Abundant City o Bloodswan Continent, wala ni isa sa kanila ang nakaranas ng ganoong kasiya siyang labanan noon, at sa pamamagitan ng labanang ito, malalim nilang naiintindihan ang kapangyarihan ng sarili nilang sect. Ang pagiging bahagi ng Voidland ngayon ay isang malaking karangalan. Kami, ang Voidland, ay nakayanan ang mahirap na pagsubok na ito, salamat sa pinagsama-samang pagsisikap ng lahat. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap. Lumakas ang boses ni Yang Kai. Sumagot si Mo Mei. Masyadong mahinhin ang Sect Master. Ngayong bahagi na tayo ng Voidland, dapat tayong lahat ay magambag kapag dumating ang mga kaaway sa ating mga hangganan. Nakamit lang natin ang tagumpay ngayon salamat sa patuloy na pagsisikap ng Sect Master. Ang Voidland ay ang aming tahanan, at kami ay nanunumpa na mabubuhay at mamatay sa Voidland. Nanunumpa kami na mabubuhay at mamatay kasama ang Voidland. Nayanig ang mundo kasabay ng pag-iingay ng mga tao. Ang reputasyon ay isang kahanga-hangang bagay. Mahigit sa 70% ng Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ngayon ay mga cultivator mula sa Abundant City. Binigyan sila ni Yang Kai ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills para tulungan silang makamit ang Heaven Opening Realm, na nagbibigay sa kanila ng karagdagang dahilan para magpasalamat. Bukod pa rito, si Yang Kai ay hindi nagpahayag ng kahit isang bakas ng takot sa harap ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, at kahit na walang takot na pinugutan ng ulo si Kung Fang. Ito ay umani ng higit pa sa kanilang paggalang kay Yang Kai. Masasabing ang tagumpay ngayon ay naglatag ng pundasyon para sa pinakamataas na prestihiyo ni Yang Kai sa Voidland. Naabot niya ang lahat ng ito kahit na isa pa rin siyang walang kwentang Emperor Realm Cultivator. Ang lahat ay pinaalis, ang bawat isa sa kanila ay naghahanap ng lugar upang gamutin ang kanilang mga sugat, habang si Bayan Yuching ay abala sa pagtatapos ng paglilinis. Si Yang Kai ay gumugol ng isang araw sa kanyang silid para gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ngunit umalis upang bisitahin si Zhu Jiuyin sa sandaling hindi na siya nahihirapang gumalaw. Nais niyang malaman ang higit pang mga detalye ng matandang may balat ng pagong mula kay Zhu Jiuyin. Kung tutusin mula sa babala na ibinigay sa kanya ng babae noon, tiyak na matagal na niyang alam ang pagkakaroon nito. Marahil ay may nalalaman pa si Zhu Jiuyin tungkol sa matandang kabibi ng pagong. Gayunpaman, nanatiling nakasara ang pinto ni Zhu Jiuyin, marahil ay abala sa pag-recover, o marahil ay sadyang binabaliwala lang siya, na labis na ikinadismaya ni Yang Kai. Hindi makausap si Zhu Jiuyin, walang pagpipilian si Yang Kai kundi ang magtungo sa ibang rurok. Ang tuktok na ito ay matatagpuan sa Earth Spirit Land. Kabilang sa 7 Spirit Lands ng Voidland, ang Earth Spirit Land ay matatagpuan mismo sa gitna, at sinakop ang pinakamalaking rehiyon. Ang dating main hall ng 7 Opening Land ay matatagpuan sa Earth Spirit Land, habang ngayon, maraming mahahalagang hall ng Voidland ang matatagpuan din dito. Ang Earth Spirit Land ay binubuo ng maraming Spirit Peaks, at bagamat ang nakaraang labanan sa pagitan ni Zhu Jiuyin at ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm ay nagdulot ng malaking gulo at pinatag ang marami sa kanila, marami pa rin ang natitira. Sa isa sa mga hindi kapansin-pansing taluktok, naramdaman ni Yang Kai ang presensya ng matandang lalaki na may balat ng pagong, hindi sa pamamagitan ng kanyang aura, kundi sa pamamagitan ng pagsubaybay sa isang mahinang koneksyon sa linya ng dugo. Kailangang maunawaan ni Yang Kai kung bakit nagtatago ang Divine Spirit na ito sa loob ng Voidland. Batay sa kanyang paninindigan noon, walang mali siya sa kanya ang matanda na may balat ng pagong, ngunit mabuting maging maingat sa lahat ng bagay. Pagdating niya sa rurok, hindi ito minamadali ni Yang Kai, ngunit nagbigay ng magalang na pagpupugay, bumati sa malinaw at malakas na boses. Dumating si Junior Yang Kai upang bisitahin si Senior. Naway magpakita si Senior. Pagkatapos sumigaw, isang maapoy na pulang figure ang sumugod pababa mula sa tuktok patungo sa Yang Kai. Nang makalapit ito, ang figure ay nahayag na isang batang babae na mukhang 7 o 8 taong gulang. Napakaganda niyang tingnan na nakasuot ng maapoy na pulang damit, at maging ang kanyang buhok ay isang makinang na eskarlata, na hinabi sa dalawang maliliit na tirentas. Ang kanyang maselang katangian at malambot na puting balat ay nagpamukha sa kanya na para siyang isang magandang manika. Huminto ang batang babae sa harap ni Yang Kai, kinuyam ng mahigpit ang kanyang dalawang maliliit na kamao, itinaas ang kanyang maliit na ulo, at tumingin sa kanya ng malaki, maliwanag,
nasa sabik na mga mata. Ikaw. Yang Maria Master. Nag-alinlangan si Yang Kai. Sino ang babaeng ito? Ang Voidland ba ay hindi lamang may nakatagong divine spirit, kundi isang maselang batang babae na tulad nito. Ang mas ikinamangha ni Yang Kai ay ang aura ng babaeng ito ay medyo pamilyar sa kanya, na parang naramdaman niya ito noon pa. Gayunpaman, napakalungkot para sa isang napakagandang batang babae na magkaroon ng napakabigat na pagkautol. Gayunpaman, kahit na siya ay maliit, ang kanyang lakas ay napakalaki. Ang aura na ipinalabas niya ay kapantay ng isang mid-grade Heaven Opening Realm Master, at naramdaman ni Yang Kai ang isang tipak ng Monster Chi na nagmumula sa kanya. Yang. Master. Ito ay manam ako. Lalo pang hinigpitin ng batang babae ang kanyang mga kamao habang siya ay sumigaw ng malakas, na umaagos ang dugo sa kanyang mukha. Tumawa si Yang Kai at umaliw. Magdahan-dahan ka, walang nagmamadali sa iyo. Ako. Humugat ng malalim na hininga ang batang babae, hindi makapagsalita ng kahit anong naririnig at halos masuffocate ang sarili. Tinapakan niya ang kanyang mga paa sa pagkadismaya, inulog-ulog ang kanyang katawan, at sumabog sa isang matingkad na pulang flash, na naging isang napakalaking nilalang sa harap ni Yang Kai. Mabilis na umatras, tumangala si Yang Kai sa gulat at mamulong sa nabigla na boses. Scarlet Flood Dragon. Ang nilalang sa harap niya ay ang Scarlet Flood Dragon na inilabas niya mula sa Great Cosmological Realm. Umiling ang Scarlet Flood Dragon, bumulalas. Ako ito. Boses iyon ng batang babae mula kanina, medyo malalim lang. Si Yang Kai ay parehong nagulat at natuwa. Nakaranas ka na ba ng human form tribulation, at maaari na ngayong magkaroon ng human form? Ang sinumang monster beast na gustong linangin at magkaroon ng anyo ng tao ay dapat malampasan ang kahirapan ng human form tribulation. Martial Pick, Kabanata 4335. Siyam na anak ng Divine Dragon. Ang human form tribulation ng monster beast ay nauugnay sa lakas at antas ng pakiramdam nito. Kung ang damdamin ng isang monster beast ay nabuo at sapat na malakas, maaari itong magkaroon ng anyo ng tao, ngunit kung ito ay kulang, kahit na ang pinakamakapangyarihan ay hindi maaaring kumuha ng anyong tao. Sa makatuwid, sa 3,000 na mundo, kahit na ang ilang monster beast ay kasing lakas ng Heaven Opening Realm Masters, sila ay mga hayop pa rin na hindi kayang kumuha ng anyo ng tao, na nabubuhay sa ligaw na instinct na nag-iisa. Ang Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon ay parehong ipinanganak sa Great Cosmological Realm, at mayroon silang malabong bakas ng bloodline ng Dragon Clan. Hindi nakakagulat na magkaroon ng Dragonborn sa Great Cosmological Realm. Pagkatapos ng lahat, natagpuan ni Yang Kai ang bangkay ng Earth Attribute Great Dragon sa Sleeping Dragon Mountain, at nakuha ang Earth Attribute Dragon Bead nito, na ginamit niya upang pinuhin ang sarili niyang Earth Element Power. Dahil mayroong kahit True Dragon sa Great Cosmological Realm, paano magiging kakaiba ang pagkakaroon ng Dragonborn? Kung hindi sila Dragonborn, hindi sana sila masupol ni Yang Kai ng ganoon kadali noon. Nakatira sa kapaligiran ng Great Cosmological Realm, ang lakas ng dalawang monster beast na ito ay tiyak na hindi mababa. Gayunpaman, ang sentience ng Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon ay nasa maputik na estado noon, kaya maaari lamang silang ituring na monster beasts. Dahil inilabas sila ni Yang Kai sa Great Cosmological Realm, tinuturuan sila ni Zhu Jiuyin paminsan-minsan. Pagkatapos ng lahat sila ay mga katutubo ng Great Cosmological Realm. Pagkatapos umalis sa Great Cosmological Realm, minsan ay makaramdam ng nostalgia si Zhu Jiuyin tungkol sa kanyang tahanan, kaya't ituturo niya ang Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon bilang paraan ng paglabas ng kanyang nararamdaman. Sa katunayan, mas maganda ang pakikitungo niya sa kanila kaysa kay Yang Kai. Pinakain din ni Yang Kai ang dalawa ng maraming Dragon Blood Pills, na lubos na nagpabuti sa kadalisayan ng kanilang bloodline. Sa paminsan-minsang pagsasanay ni Zhu Jiuyin, at mas dalisay na mga bloodline, sa paglipas ng panahon, ang dalawang ito ay magiging may kakayahang mag-isip ng anyo ng tao. Walang pagdududa si Yang Kai tungkol dito. Ngunit naisip niya na ang proseso para dito ay mangangailangan ng mas mahabang oras para makamit, kaya hindi niya inaasahan na makikita ang anyo ng tao ng Scarlet Flood Dragon ngayon. Nang makitang sa wakas ay nakilala na siya ni Yang Kai, halatang tuwang-tuwa ang Scarlet Flood Dragon. Muli siyang bumaling sa maliit na pulang buhok, maputi ang balat. Gayunpaman, marahil dahil katatapos lang nito sa kanyang human form tribulation, hindi kumpleto ang pagbabago sa pagkakataong ito. Nanatili ang kanyang buntot at tuwang-tuwa na kumakawag, mukhang kakaiba.
Matamis na ngumiti ang Scarlet Flood Dragon at nauutol, Yang. Master. Ako ito. Siguradong sinundan niya ang mga yapak ni Yuhi para tawagin si Yang Kai bilang Young Master. Nagulat si Yang Kai. Babae ka. Lumingon ang Scarlet Flood Dragon at pinaikot-ikot ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mukha, at hindi siya umimik habang nakangiti lang. Idinagdag ni Yang Kai. Pero bakit ka nauutol? Namula ang dugo sa mukha ng Scarlet Flood Dragon basta, natututo pa lang, ako, magsalita. Kaya ako hay. Hindi masyado marunong pa. Isang bigla ang napagtanto si Yang Kai, pagkatapos ay tumawa siya. Nakikita ko, bakit ka nandito? Kung hindi siya nagkakamali, ito ang dapat na tirahan ng matandang kabibi ng pagong. Kaya naman, natarante siya nang makita ang biglang pagsulpot ng Scarlet Flood Dragon. Si Grandpa Two Turtle, hiniling niya sa akin na .na sunduin ka. Ito ay sa .sa, salamat kay Grandpa Two Turtle na si Xiao Hei at ako ay maaaring magkatawang tao. Sinundan ni Yang Kai si Scarlet Flood Dragon hanggang sa pataas ng landas nang sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya narito mula sa kanyang madaldal na pagsasalaysay. Ang bloodline ng Dragon Clan sa kanya at ang mga katawan ng Earth Dragon ay lubos na nalinis dahil sa malawakang pagpapakain ng Dragon Blood Pills mula kay Yang Kai. Bilang karagdagan sa mga turo ni Zhu Jiuyin, sila ay talagang hindi malayo sa pag-aakala ng anyong tao. Kahapon, biglang sumulpat ang matandang may balat ng pagong, bago lumipat sa tuktok na ito. Malamang na ipinatawag ng matanda ang dalawang ito, at tinulungan sila sa kanilang human form tribulation, na nagpapahintulot sa kanila na kunin ang human form sa pamamagitan ng hindi kilalang paraan. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai at mas napatunayan ang hypothesis sa kanyang puso. Ang tuktok ay napakataas, mabato, at masungit, napapaligiran ng mga ulap at ambon. Ang kapaligiran ay medyo kahanga-hanga. May isang kuweba sa gilid ng bundok kung saan pinangunahan ng Scarlet Flood Dragon si Yang Kai. Sa loob ng kuweba ay isang napakaluwang na kuweba, pinalamutian at inayos na parang isang engranding bulwagan, na mukhang sinaunang panahon, at halatang nandito na sa loob ng maraming taon. Iniisip ni Yang Kai kung gaano katagal na ang Spirit Peak na ito sa Earth Spirit Land. Hinanap niya ang lugar na ito dati, ngunit hindi niya nakita ang kuwebang ito. Ito ay tiyak na dahil sa kanyang kawalan ng lakas. Kung ang matanda ay nagnanais na magtago dito, si Yang Kai ay walang paraan upang mahanap siya. Dumating ang 100 Sect Alliance upang umatake, dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters ang biglang lumitaw, binaligtad ni Zhu Jiuyin ang Voidland, pagkatapos ay walang choice ang matandang may balat ng pagong kundi ipakita ang sarili. Dahil ibinunyag niya ang kanyang sarili, hindi na kailangang itago pa. Sa loob ng kuwebang ito, dalawang figure ang nakaupo sa tapat ng isa't isa. Ang isa ay ang kabibi ng pagong na matandang nakilala ni Yang Kai kahapon, habang ang isa naman ay isang batang lalaki na may itim na balat sa isang maikling kamiseta at magulo ang itim na buhok sa kanyang ulo, mukhang nakakatawa. Ang matandang kabibi ng pagong ay hinahaplos ang ulo ng bata na nakangiti at lumuluha ang mga mata sa mukha. Ang kanyang dalawang mahahabang kilay ay nakasabit hanggang sa kanyang dibdib, na nagbibigay sa kanya ng kilos ng isang walang kamatayang pantas. Nalaman ng bata ang pagpasok ni Yang Kai, nagmamadaling iminulat ng bata ang kanyang mga mata, lumingon kay Yang Kai, na nagpapakita ng kagalakan habang tumatalon ito patungo sa kanya. Nang makalapit siya ay tumayo siya at tinitigan siya. Pagkatapos ng kanyang karanasan sa Scarlet Flood Dragon, tiyak na makikilala ni Yang Kai ang bata at ngumiti. Earth Dragon. Oo, ako ito, Young Master. Tumanggaw tuloy ang bata. Tila, mas matatas siyang magsalita kaysa sa Scarlet Flood Dragon. At least hindi siya masyadong nauutol. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanyang bibig, ang noo ni Yang Kai ay hindi maiwasang bahagyang kumunot. Sa mga tuntunin ng imahe, ang Scarlet Flood Dragon ay higit na kahanga-hanga kaysa sa Earth Dragon. Ang hitsura ng Earth Dragon ay maaari lamang ilarawan bilang kahindek-hindek. Sa bawat oras na ibinuka niya ang kanyang malaki at malapad na bibig, bumubulwak kung saan-saan ang lubhang kinakaing uhog. Kahit na mahal siya ni Yang Kai sa paglipas ng panahon, medyo naiinis pa rin siya sa tuwing nakikita niya ang tanawing ito. Naisip ni Yang Kai na ang higanteng Earth Dragon ay nagbago sa anyong tao, na nagmumukhang isang cute na batang lalaki, ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, ang kanyang dating naglalaway na imahe ay nag-overlap sa kanyang kasalukuyan.
Ang mga gilid ng kanyang malaki at malapad na bibig ay halos umabot sa ugat ng kanyang mga tainga, at isang subo ng mga pangil ang nalilitaw sa tuwing ibinuka niya ang kanyang panga. Sa sandaling magsalita siya, tumulo ang laway mula sa sulok ng kanyang mga labi, na pagkatapos ay mabilis na sinipsip pabalik sa malaking bibig. Hindi napigilan ng kamay ni Yang Kai na abutin ang kanyang noo, nakaramdam ng kaunting pananakit ng ulo. Nandito ka na. Umupo ang matandang may balat ng pagong at tumingin kay Yang Kai nang nakangiti. Hindi naglakas loob si Yang Kai na mag-alinlangan, kaya nagmadali siyang sumulong ng ilang hakbang at kinuyam ang kanyang kamao. Binabati ni Junior Yang Kai si Senior. Maupo ka. Sumenyas ang matanda na may balat ng pagong. Nagpasalamat si Yang Kai bago umupo sa isang futon sa tapat niya. Nagpatuloy ang matanda sa likod ng pagong. Xiaohong, Xiaohei, magsaya ka muna sa labas. May mga bagay akong dapat pag-usapan sa iyong master mo. Xiaohong, Xiaohei. Sa isang pag-iisip, nalaman ni Yang Kai kung sino ang tinutukoy niya. Ito ay ang Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon. Ang isa sa kanila ay iskarlata na pula at ang isa naman ay maitim na itim, kaya madaling maunawaan ang kanilang mga palayaw. Magalang na sumaludo ang dalawang musmos at masunurin namang umatras. Pareho silang may malaking paggalang sa matandang ito na tumulong sa kanila sa kanilang human form tribulation. Ngumiti kay Yang Kai ang matandang may balat ng pagong. Alam kong marami kang pagdududa. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, magtanong lamang. Sasagutin ng Old Master ang kahit ano kung kaya niya. Naging solemn na si Yang Kai dahil marami siyang tanong. Dahil sa pagiging prangka ng matanda, hindi niya naramdaman ang pangangailangang magpigil. Gayunpaman, bago siya magsimula, time na sumagot si Yang Kai. Una, ang junior na ito ay dapat magpasalamat kay senior para sa kanyang napapanahong tulong. Kumaway ng kamay ang matandang kabibi ng pagong. Huwag kang mag-alala. Kahit na hindi ako nagpakita sa oras na iyon, walang paraan para sa dalawang iyon na ilayo ka sa proteksyon ng maliit na Heavenly Moon Demon Spider sa araw na iyon. Tumanggo si Yang Kai. Bagaman kaya akong protektahan ni Zhu Jiuyin ng mag-isa, hindi niya mapoprotektahan ang buong Voidland. Salamat sa tulong ni Senior kaya nananatiling ligtas at maayos ang Voidland. Bahagyang ngumiti ang matandang kabibi ng pagong at hindi na nagsalita pa. Nagpasya si Yang Kai na baguhin ang paksa, at dumiretso sa punto. Maaari ko bang itanong kung ang senior ay Dragonborn? Mula nang lumitaw ang matandang may balat ng pagong, malabong naramdaman ni Yang Kai ang koneksyon sa kanilang bloodline. Dahil mas malapit na ngayon si Yang Kai sa mga tuntunin ng bloodline sa Dragon Clan kaysa sa tao, kung ang matanda ay may koneksyon sa kanya, walang alinlangang nauugnay ito sa Dragon Clan. Bilang karagdagan sa kanyang tulong sa pagbabago ng human form ng Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon, ang haka-haka ni Yang Kai ay lalong pinagtibay. Ito ay tiyak na dahil siya, ang Scarlet Flood Dragon, at ang Earth Dragon ay pawang Dragonborn na handang tulungan ng matandang ito. Mabuti, ang Old Master na ito ay talagang isang Dragonborn. Mahinahong tumanggo ang matandang may balat ng pagong. Isang mahinang hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Maraming mga pagdududa ang nalutas. Eksakto dahil si Yang Kai ay isa ring Dragonborn kaya tumalon ang matandang ito upang iligtas siya, dahil sila nga ay nagbahagi ng ilang karaniwang pamana. Kung hindi, bilang isang Divine Spirit, bakit kailangan mong ilantad ang kanyang sarili sa gulo pagkatapos magtago sa lugar na ito sa loob ng maraming taon? Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Yang Kai. May kasabihan na ang Divine Dragon ay may 9 na anak na lalaki. Sa ang lahi ng Dragonborn kabilang ang senior. Ngumiti ang matandang may balat ng pagong. Dahil alam mo ang tungkol sa 9 na anak ng Divine Dragon, alam mo ba kung ano sila? Binibilang sila ni Yang Kai. Si Qioniu ay masaya, si Yazi ay uhaw sa dugo, si Chaofeng ay nagbabala, si Pulao ay maingay, si Suani ay nababalot ng hamog, si Bishi ay nagdadala ng mabigat na karga, si Bian ay isang pagtatalo, si Fushi ay inilalarawan. Sa mga libingan at monumento, nilalamon ni Chiwen ang mga karagatan. Tumanggo ang matandang may balat ng pagong. Tama. Kung gayon, Senior. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pag-aalinlangan, at ang kanyang mga mata ay nagningning. Ikaw ba ay kabilang sa angkan ng Bishi? Sa 9 na anak na lalaki, maliban kay Bishi, walang ibang makakapantay sa imahe ng matandang nasa harapan niya, na nagbunsod kay Yang Kai na gumawa ng ganoong hula. Tama iyan. Ang Old Master na ito ay talagang mula sa angkan ni Bishi. Isang mahinang hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Matapos malanawan ang pinagmulan at background ng matandang ito, alam ni Yang Kai na talagang hindi niya sinasadyang saktan siya.
Dahil si Yang Kai ay may purong Dragon Clan na bloodline at si Bishi ay isa ring Dragonborn, natural silang lahat ay isang pamilya. Bago pumunta rito, si Yang Kai ay medyo mapagbantay pa rin sa matandang ito, ngunit ngayon ay lubos siyang gamaan. Ang matandang nasa harapan niya ay katulad ng kanyang matanda. Senior, matagal ka na bang nagtatago sa Voidland? Casual na kinausap siya ni Yang Kai na nakangiti. Makahulugang tumawa si Bishi. Nang nakatulog ang Old Master na ito, walang Voidland dito. Tinapik ni Yang Kai ang sarili niyang ulo. Ang lugar na ito ay orihinal na kilala bilang Seven Openings Land, ngunit pagkatapos talunin sila ay naging Voidland. Sumimangot si Bishi. Kahit ano pa ang pangalan nito, wala dito noong unang dumating ang Old Master na ito. Kung hindi lang tumalon ang batang babae na iyon sa likuran ng Old Master, hindi na sana madyay gising ang Old Master na ito. Nabanggit na niya ito minsan, kaya hindi napigilan ni Yang Kai na matawa nang marinig niya itong muli. Para sa isang marangal na divine spirit tulad ni Zhu Jiuyin na tinawag na batang babae ni Bishi ay tunay. Habang tumatawa, biglang nanlamig ang mukha ni Yang Kai nang biglang namulat siya. Tinitigan niya ang Bishi na nasa harapan niya habang nanlalaki ang mga mata. Ano ang ibig sabihin ng senior? Martial Pick, Kabanata 4336. Ang tunay na anyo ni Bishi. Humalaklak si Bishi. Bakit ka nag-abala pang magtanong kung nahulaan mo na ang totoo? Hindi napigilan ni Yang Kai ang paglunok, ang gulat sa kanyang mga mata ay lalong tumitindi. Akala niya ay nagtatago si Bishi sa Voidland, nakatulog sa loob ng maraming siglo o kahit millennia. Ngunit ngayon ay tila nakagawa siya ng isang pangunahing pagkakamali. Babalik ako. Pagkasabi nito, nagmamadaling lumipad si Yang Kai. Sa isang kisap mata, nilisan niya ang palasyo ng kuweba ng may pagdagsa ng Space Principles at muling lumitaw ng direkta sa ibabaw ng Voidland. Inilabas niya ang Array Jade, pinalakas ang kanyang kapangyarihan, at iniunat ang kanyang kamay. Ang umuusok na ulap na bumabalot sa Voidland ay mabilis na nawala, at ang buong Voidland ay malinaw na ipinakita sa larangan ng pangitain ni Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagmamasid, si Yang Kai ay sumipsip ng malamig na hangin habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Sect Master. Biglang sumugod si Bayan Yuching mula sa ibaba sa takot. Ano ang nangyari? Nagbibilang at nagkatalog siya ng napakalaking tagumpay mula sa nakaraang labanan nang mapansin niya ang biglaang pagbabago sa 9 Heavenly Layers Grand Array. Akala niya ay dumating ang isa pang mabigat na kaaway upang salakayin ang Voidland, na pagtanto lamang na wala talagang tao. Hindi kaagad sumagot si Yang Kai, sa halip ay nagpatuloy siya sa pag-scan sa buong haba ng Voidland. Naguguluhan, mabilis na tumabi sa kanya si Bayan Yuching at sinundan ang kanyang mga mata. Second Manager, tingnan mong mabuti. Ano ang hitsura ng Voidland sa iyo? Biglang itinuro ni Yang Kai ang kanyang kamay at nagtanong. Sumagot si Bayan Yuching nang hindi man lang nag-iisip. Isang pagong. Nakanganga si Yang Kai sa kanya. Humajijek si Bayan Yuching. Hindi ba? Mayroon kaming 7 Spirit Land sa Voidland, kung saan ang Earth Spirit Land, ang pinakamalaki, na nakatanim sa gitna mismo, na kumakatawan sa shell ng pagong. Ang metal, wood, water, at Fire Spirit Land ay nakaayos sa 4 na sulok ng Earth Spirit Land, na tumutugma sa mga limbs. Pagkatapos ay ang Yin at Yang Spirit Lands ay matatagpuan sa tuktok at ibaba ng Earth Spirit Land, na kumakatawan sa ulo at buntot. Ng pagong, di ba? Talaga. Talaga. Bahagyang tumanggo si Yang Kai at tumawa. Bakit hindi ko ito nakita noon? Ipinaliwanag ni Bayan Yuching. Ang Sect Master ay may napakaraming bagay na dapat asikasuhin, kaya paano ka magkakaroon ng oras upang mapansin ang isang bagay na tulad nito? Huminto siya sandali, pagkatapos ay idinagdag. Sect Master, may problema ba sa Voidland? Ngumisi si Yang Kai. Walang problema, ha 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 ha. Ngumisi pa rin, sumisid na naman siya pababa. Pinanood siya ni Bayan Yuching na umalis, nalilito, iniisip kung ano ang iniisip ni Yang Kai. Bumalik si Yang Kai sa kuweba, umupo muli sa harap ni Bishi, huminga ng malalim, at magalang na nagtanong. Senior, maaari ko bang malaman kung ilang taon ka na? Sumagot si Bishi. Hindi ko maalala. Pagkatapos ng mahabang buhay, ang mga ganoong bagay ay malamang na hindi na mahalaga. Senior, iyong. Itinuro ni Yang Kai si Bishi, nahihirapang bumuo ng isang paglalarawan. Sa kabutihang palad, alam ni Bishi kung ano ang gusto niyang ipahayag, at bahagyang ngumiti. Ako ang embodiment ng Old Master na ito. Naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai nang mas namulat siya sa lakas ng lalaking nasa harapan niya.
Ang spear ng high-grade Heaven Opening Realm Master mula sa Myriad Demons Heaven ay hindi man lang gumawa ng gasgas sa embodiment ni Bishi. Ligtas at maayos din si Bishi, kailangan lang niyang lumiit sa kanyang shell ng pagong. Kung ang isang embodiment lamang ay mayroon ng ganoong kalakas na kakayahan sa pagtatanggol, ano pa ang kailangan pang sabihin tungkol sa kanyang tunay na anyo? At ang tunay na anyo ni Bishi ay ang Voidland mismo. Sa madaling salita, si Bishi ay hindi nakatago sa Voidland, ngunit sa halip, ang Voidland ay itinayo sa ibabaw ng katawan ni Bishi. Sa ilalim ng napakalaking Voidland nakalatag ang totoong anyo ni Bishi, ngunit dahil masyadong malaki ang katawan, mas maginhawa para kay Bishi na gamitin ang kanyang embodiment para makipag-usap. Ipinaliwanag nito kung bakit nagrereklamo si Bishi na tumatalon si Zhu Jiuyin sa kanyang likod, dahil ang buong Voidland ay itinayo sa kanyang katawan. Siya ay isang tunay na behemoth. Iniisip ni Yang Kai kung ilang taon pa siyang mabubuhay para maabot ang ganoong kalaking laki. Gayunpaman, si Yang Kai ay medyo napahiya at nasasabik sa parehong oras sa pag-iisip na ang Voidland na kanyang itinatag ay talagang binuo sa isang divine spirit. Nakakahiya dahil si Bishi ay isang buhay, humihingang nilalang, isang madamdamin sa ganoon, kaya hindi talaga magalang na bumuo ng isang sekta sa kanyang likod, sa literal. Gayunpaman, batay sa reaksyon ni Bishi, tila wala siyang gaanong pakialam. Kung hindi dahil sa matinding labanan kanina ay baka tulog pa siya. Ang kapanapanabik na bahagi ay ang Bishi ay kakilakilabot, kaya hanggat siya ay ligtas, ang Voidland ay hindi kailanman magdurusa sa sakuna. Gayunpaman, mas mabuti pa rin na maging mas maingat. Kung sakaling ayaw na ni Bishi na magkaroon ng isang buong sect na nakatira sa kanya, ang Voidland ay kailangang maghanap ng lugar na malilipatan. Gayunpaman, pagkatapos ng kaunting pagsisiyasat, napagtanto ni Yang Kai na halatang walang pakialam si Bishi sa mga ganoong bagay, na hinayaan ang una na makahinga ng maluwag. Sa pagpapatahimik ng kanyang isip, muling nagsalita si Yang Kai. Bilang Dragonborn at nabuhay ng ganoon kahaba ang buhay, ang junior na ito ay may itatanong kay senior. Sumagot si Bishi, pakinggan natin. Alam ba ni senior kung nasaan ang Dragon Altar? Noon pa man ay gustong hanapin ni Yang Kai ang Dragon Clan. Hindi banggitin na siya ay itinuturing na nagdadala ng isang purong Dragon Clan na bloodline, ang Voidland ay mayroong higit sa 100 miyembro ng Dragon Clan mula sa Dragon Island. Kung mahahanap niya ang Dragon Altar, maaari siyang bumalik sa kanyang pinagmulang ninuno. At kung nagawa niyang makipagrelasyon sa Dragon Clan, wala nang maglalakas loob na guluhin ang Voidland. Nakakalungkot na narinig lang niya ang tungkol sa Dragon Altar, ngunit hindi niya alam kung saan ito matatagpuan. Dragon Altar. Bulong ni Bishi at bahagyang bumantong hininga. Walang makakatuntong sa kinaroroonan ng Dragon Altar maliban sa mga tunay na miyembro ng Dragon Clan. Bagamat ang Old Master na ito ay Dragonborn din, at nabuhay ng napakahabang buhay, kung tatanungin mo ako kung nasaan ang Dragon Altar, talagang hindi makasagot ang Old Master na ito. Kahit si Senior hindi alam. Natigilan si Yang Kai. Sumagot si Bishi. Ang lugar kung saan natural na itinatag ang Dragon Clan ay ang pundasyon din ng Dragon Clan. Ito ay makatwiran para sa walang iba na magagawang sikwatin ito. Ang Dragon Clan ay malakas, ngunit parehong mapagmataas, kaya marami silang nasaktan sa paglipas ng mga taon. Kung ang Dragon Altar ay malantad, maaari itong makaakit ng hindi kinakailangang gulo, kaya ang mga tunay na miyembro lamang ng Dragon Clan ang makakaalam kung nasaan ang Dragon Altar. Pagkaraan ng kaunting paghinto, si Bishi ay tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Kung saan, ang Old Master na ito ay may itatanong sa iyo. Senior, magsalita ka. Umupo ng tuwid si Yang Kai. Nagsimula si Bishi. Ang bloodline ng Dragon Clan sa iyong katawan ay sobrang dalisay at mayaman, higit pa sa Dragon Vein ng Old Master na ito. Sa lohikal na pagsasalita, dapat member ka ng Dragon Clan, pero bakit may pakiramdam itong Old Master na hindi ka? Natawa si Yang Kai. Tama si Senior, nakuha lang ng Junior na ito ang kanyang Dragon Clan bloodline dahil sa kabutihang palad ay napino niya ang isang Dragon Source sa kanyang mga unang taon. Hindi ako taga-Dragon Clan. Naliwanagan si Bishi, kaya nga. Siguradong napakalakas ng Dragon Source na iyon. Hindi sigurado si Yang Kai tungkol doon, ngunit sa paghusga mula sa mga reaksyon ng mga taga-Dragon Island, talagang hindi ito masama. Ngunit ito ay ang Outer Universe pagkatapos ng lahat, maaari itong maging ibang kaso dito. Kung gusto mong hanapin kung nasaan ang Dragon Altar, hindi ka matutulungan ng Old Master na ito. Sarili mo lang ang maaasahan mo. Paki-enlighten mo ako, Senior. Magalang na pakiusap ni Yang Kai. Habang tumatawa, ipinaliwanag ni Bishi. Sa isang purong Dragon Vein,
kahit bilang tao, ang iyong bloodline ay maaaring patuloy na mapabuti. Linangin ng masigasig habang pinasisiga ang kapangyarihan ng iyong dragon source upang higit pang pinuhin ang iyong bloodline. Ipagpatuloy ang paggawa nito, at maaga o huli, ikaw ay magiging isang tunay na miyembro ng Dragon Clan. Sa oras na iyon, natural mo nang mararamdaman kung nasaan ang Dragon Altar. Kahit na malakas si Bishi, ang kanyang Dragon Clan bloodline ay hindi puro pinagmulan, at sa kanyang edad, hindi na niya ito mapapabuti, kaya kahit na siya ay isang bihirang master sa 3,000 worlds, talagang imposible para sa kanya na mahanap ang Dragon Altar. Pagkasabi noon, pinagdikit ni Bishi ang kanyang mga kamay nang medyo humihingi ng paumanhin na may awkward na ngiti sa kanyang mukha. Balang araw, nais ng Old Master na ito na hilingin sa iyo, munting kaibigan, na dalhin din ako sa Dragon Altar. Tiningnan siya ni Yang Kai nang may pagtataka. Ipinaliwanag ni Bishi. Ang Old Master na ito ay Dragonborn din, at ang Dragon Altar ay isang pinakamataas na buhay sa puso ng lahat ng Dragonborn. Ang pinakadakilang hiling ng Old Master na ito sa buhay ay tingnan ang pinagmulan ng kanyang sariling kadugo. Kung matutupad ang hiling na ito, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Natigilan si Yang Kai, ngunit tumango at nangako. Huwag kang mag-alala Senior, kahit na hindi ko alam kung kailan ito mangyayari, darating ang araw na iyon. Nagliwanag si Bishi sa kanyang sagot. Napakadaldal ng Old Bishi. Nagpapasalamat si Yang Kai sa kanyang naunang tulong, at bilang karagdagan sa parehong pagkakaroon ng Dragon Veins, natural na pamilyar sila. Gayunpaman, kahit na ang matandang ito ay napakalakas, siya ay lubhang mahiyain. Pinaalalahanan niya si Yang Kai ng hindi mabilang na beses na iwasang pukawin ang Cave Heavens at Paradises. Ang lahat ng Cave Heavens at Paradises ay mga sinaunang halimaw na hindi dapat gawing trifle. Si Yang Kai ay natural na tumango at sumang-ayon, ngunit nakaramdam ng kawalan ng magawa sa loob. Kung tutusin, kailan pa niya ito gustong i-provoke? Lahat ito ay dahil sa pananabik nila na gusto niyang makamit ang high-grade Heaven Opening Realm. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging target ng 100 Sect Alliance. Ngunit sa puntong ito, walang puwang para bumalik. Malamang, walang muling mangliligalig sa Voidland sa maikling panahon pagkatapos na maalis ang 100 Sect Alliance, maliban kung ang Cave Heavens and Paradises ang nanguna sa pag-atake ng personal. Gayunpaman, wala sa mga Cave Heavens at Paradise ang handang talikuran ang kanilang dignidad para dito. Sa makatuwid, hanggat nananatiling nakakulong si Yang Kai sa Voidland, dapat ay maayos siya. Ngayon na mayroong dalawang Divine Spirit sa Voidland, ang isa ay si Bishi, na nabuhay ng hindi mabilang na taon. Kung hindi nagpadala ang kalaban ng 8th grade Heaven Opening Realm Master, wala silang magagawa sa kanya. Pagkatapos makipag-chat kay Bishi sa loob ng isang buong araw at makakuha ng ilang patnubay kung paano pagbutihin ang kanyang Dragon Clan bloodline, nagsimulang maramdaman ni Yang Kai na sobrang tagal na niya rito at sa wakas ay nagdahilan. Hindi pa siya ganap na nakaka-recover mula sa kanyang mga pinsala, ngunit dahil gusto niyang madama ang saloobin at background ni Bishi, nagpa siya siyang unahin ang pulong na ito. Ngayon, natural na kailangang bumalik ni Yang Kai para ipagpatuloy ang kanyang paggaling. Bago umalis, pinigilan siya ni Bishi. Munting kaibigan, may mapangahas na kahilingan ang Old Master na ito. Sumagot si Yang Kai. Senior, mangyaring magsalita. Sumagot si Bishi. Ang Old Master na ito ay hindi na muling makakatulog sa ilang sandali pagkatapos magising sa oras na ito. Ang panahon ay nagdadala ng malalaking pagbabago sa buhay pagkatapos ng lahat. Ang mga taong dating naglilingkod sa akin ay namatay na ngayon, kaya ang Old Master na ito ay nais na hilingin sa dalawang maliliit na bata na isama ako. Napangiti si Yang Kai nang marinig niya ang mga salitang. Si Xiao He at Xiao Hong ba ay mahusay na pagpipilian upang maglingkod sa tabi ng senior. Tumawa si Bishi. Napakagaling. Maraming salamat munting kaibigan. Tumugon si Yang Kai. Ito ay kanilang pagpapala na manatili sa tabi ni Senior, dahil nalampasan lamang nilang dalawa ang kanilang human form tribulation pagkatapos ng pagpapaliwanag ni Senior. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag ni Yang Kai. Kung naiinip si Senior, huwag mag-atubiling bumaba pa ng bundok, marami tayong miyembro ng Dragon Clan sa Voidland.